Miles, nakauwi na ako. Wala akong nakitang mga zombie. Miles Harrison, nakauwi na ako. Mga supply. Ay oo nga, nandito lahat. Chocolate protein bars at ang paborito mong kape. Sa mga ito, makakapunta na tayo sa safe haven. Salamat sa hirap mo. Nandito na ang mga supply. Ipamahagi mo na. Miles Harrison. Miles Harrison. Instant noodles. Bakit cilantro flavor? Nakaligtas tayo. Salamat, Miles Harrison. Salamat, Miles Harrison. Eh yung lipstick. Nasaan yung lipstick na hinahanap ko? Sa panahong ganito, ang naisalba ko lang ay itong pagkain. Yung makeup, talagang... Walang kwenta. Miles Harrison, buksan mo ang pinto, bilis! Ako ito, si Paisley. Hindi natin pwedeng buksan ang pinto. Sino ba ang nakakaalam kung nakagat siya ng zombie o hindi? Kung papapasukin mo siya, baka mamatay tayong lahat. Oo, tama siya. Huwag mong buksan ang pinto. Ang tagal niya sa labas. Sino ba ang nakakaalam kung nakagat siya? Ayokong mamatay. Nahawa ka ba? Hindi. Tingnan mo. Hindi ako nahawa. Buksan mo ang pinto, Miles Harrison. Miles Harrison. Akala mo ba talaga si Miles ay may gusto sa'yo? Ang isip bata mo? Ginagamit ka lang niya para makahanap ng mga supply. Ano? Pasensya na, Paisley. Pero kailangan kong isipin ang lahat ng nasa silid-aralan na ito. Tang! Gusto na gusto ng mga zombie ang mga taong tulad mo, mga hopeless na romantiko. Na, romantiko. Si? Siya. E di tayong lahat ay magkakasamang mamatay. Hoy mga zombie, mayroon kaming sariwang takeout para sa inyo. Kain kayo ng kain. Kain kayo ng kain. Baliw ka ba? Tumahimik ka, Paisley! Dadalin mo ang lahat ng zombie dito. Tulong. Mga zombie! Dumarating na ang mga zombie! Lahat! Magtago! Sa totoo lang, takot na takot talaga ako. Ayaw kong mamatay. Salamat. Salamat sa pagligtas mo sa akin. Aking tagapagligtas, paano ka naging ganito kagaling? Pinatay mo ang mga zombie parang walang nangyari. Ikaw. Magat zombie. Hindi siya dumating para iligtas ako. Pumunta siya rito para kainin ako. Saklolo, Amitabha, Layas, mga masasamang espiritu. Amen. Tapos na. Walang kwenta. Wala talagang gumagana. Ay, may baril pa pala ako. Ah. Oh, Arg. aray. Ay, bitawan mo ako. Bitawan mo ako. Ay, Ano? Kaya hinila lang siya ng zombie. nagpapatay siya.
Hindi nating kasalanan. Aray. Arg. Sa wakas, nakita na kita. Ay, wag mo akong kainin. Wag mo akong kainin. Wag mo akong kainin. Huwag. Ay, wag mo akong kainin. Pakiusap. Nasaan ako? Yung zombie na iyon, hindi ako kinain? Ikaw. Ikaw. Oy, Mr. Zombie. Hindi ba medyo kalokohan ang ginagawa mo? Ni hindi nga tayo nagkakilala. Sabi nga nila, dapat may pagitan ng lalaki at babae. Lalo na ang tao at zombie. Ikaw, aray. Hindi mo naman balak na linisin muna ako bago mo kainin, di ba? Kayong mga zombie, ang seryoso nyo naman. Takot na nga ako. Ginugulo mo pa ng ganito. Sa totoo lang, tapusin mo na lang ako. Eto. Kainin mo na lang ako. Tulad ng sabi nila, kung hindi mo kalabanin, sumama ka na lang. Maiiwasan ko pa ang 30 taon na problema. Hoy, Mr. Zombie! Sigurado ako hari ka ng mga zombie. Matalino ka. At naiintindihan mo pa ang salita ng tao. Ah, nakikiusap ako. Kagatin mo rin ako. Ako. Gawin mo na lang akong zombie. Magiging alalay kita, okay? Oy, sandali. Teka. Takot din ako sa sakit. Pwedeng. Konting kagat lang. Wow, sa totoo lang, ang hari ng zombie ay maganda ang pangangatawan. Konti-konti lang. Konting kagat lang. Ay! Teka, sandali lang. Paano naging midnight screening ang isang horror movie? Harassment ba ito? O appetizer lang para tikman? Hinila talaga ng boss. Ang sugat niya, ni hindi nga niya kinain yung akin. Noong huli, nang putulin ng tao ang braso ko. Nitingnan nga ako ng boss, wala. Tapos yung babae, nakipagsagupaan pa. Walang utang na loob. Ay! Pakawalan mo ako! Talaga nga nakakainin niya ako. Naku, malas na ako. Kakain na siya. Hoy! Mali ako. Kanina, hindi dapat ako nagpadala sa libog. Huwag mo akong kainin, okay? Gutom. Ay! Pero, gutom ako. Gutom. Pero hindi mo pa rin ako pwedeng kainin. Hindi masarap ang laman ko. Ang katawan ko ay maasim, mapait, bulok, at mabaho. Kakainin mo yan. Masusuka ka. Hoy! Paano kung ako na lang ang magluto para sa'yo? Huwag mo muna akong kainin. Huwag kang mag-alala. Magaling talaga akong magluto. Sigurado akong sobrang sasarap ang kain mo. Na hindi mo na ako gugustuhin kainin pa. Sabihin mo, anong gusto mong kainin?
Wow, ang laki ng stock mo ng pagkain. Sopas? Spicy beef ramen. Pepper beef noodles. Haha. Hoy, walang hiya kang zombie. Alam mo ba, na mas mahal pa sa ginto ang instant noodles ngayon? Dinaanan ko ang impyerno para makuha tong mga supplies at hindi ko pa rin nakuha lahat. Ay, ang naabot ko lang ay yung mga tirang cilantro flavored. Tapos ikaw, tapon lang ng tapon. Oy? Miles Harrison, gutom na ako. Hey, sinabi ko sa inyong magtipid sa pagkain, pero ang bilis niyong naubos. Paano na tayo makakarating sa safe haven? Ilang araw na tayong hindi kumakain ngayon? Hindi na natin kaya. Oo nga. Gutom na ako. Sobrang gutom. Naalala ko noong araw, magaling naman talaga magluto si Paisley. Sayang naman. Kung hindi niyo siya, itinapon noon, baka nandito pa siya ngayon. Tumahimik ka. Parang hindi mabubuhay ang lahat dito kung wala si Paisley. Yung tangang yun naging pagkain na sana ng mga zombie, walang matitirang buto. Ay! Gusto mo ng sariwang lutong pagkain? Oh. Apokalipsis na ito. Bilang isang zombie, gusto mo ng mas magandang buhay kaysa sa tao? At saka, bago pa nangyari ito, sariwang luto ay bagay na ng nakaraan, okay? Ang kinakain lang natin ay mga dilatang pagkain. Pero ayaw mong kainin ng mga dilatang pagkain. Gusto mo ng sariwa at mainit, pero, wala nga tayong sangka para doon. Kahit magaling na chef, hindi makakaluto kung wala, alam mo? Oy, anong ginagawa mo? Pamimili sa grocery. Grocery? Pamimili? Ano? Imposible. May mga zombie sa labas ngayon. Hindi tulad mo, hindi sila mapili. Kung makita nila ako sa labas, gugutay-gutayin nila ako at kakainin ng buhay. Hindi ako lalabas. Kung hindi ka lalabas, kakainin na lang kita. Ano? Hoy! Hoy! Teka! Hindi. Ako. Seryoso, mamamatay ako. Papatayin mo ako! Ang dugo mo ay kayang takpan ng amoy? Ang isang manggagawa ay nagiging zombie. Ang pagtatrabaho ay hindi natatapos. Ito ay isang diskwento ng 5 daliri. Lahat ng pagkain na ipinanganib ko ang buhay ko, napunta lang sa iba. Wala man lang akong natikman. Gutom na ako. Heto! Kain ka rin. Arg. Basura. Ano naman kung junk food to? Ito talaga ang pinakamasarap na pang-baby na snack. Kumakain ng junk food, nagsasalita ng kung ano-ano, at namumuhay ng parang basura. Sa totoo lang, puro additives ito. Walang natural na sangkap, at gusto ko to. Ito.
Oy, zombie. Ang bait mo pala, ha? Pangalan? Pangalan? Ay, sino ka ba? Ibig kong sabihin, anong pangalan mo? Hindi mo naaalala? Makes sense. Ibig kong sabihin, zombie ka na ngayon. Anong pangalan mo? Sa'yo ako nagsasalita. Bingi ka ba o ano? Owen. Ramsey. So, Owen Ramsey ang pangalan mo? Sa totoo lang, ang ganda ng pangalan mo. May butter rice cakes diyan. Kukunin ko. Owen Ramsey, tulungan mo ako. Ako to. Anong ginagawa mo rito? Nandito ako para maghanap ng mga supply. Plano kong dalhin ang lahat sa safe haven. Nakita kong hinablot ka ng zombie. Paano't hindi ka kinain o naging zombie? Himp. Gusto mong malaman kung bakit? Halika rito, halika. Kasi? Itinulak ka ng mga kaklase natin para maghanap ng supply, di ba? Noon, ikaw ang nag-lock sa akin sa labas ng pinto. Itinuring mo akong zombie. Kunwari lang na mabait ka. Paisley, kailangan kong panagutan ang lahat ng nasa classroom. Yan ang tawag na karma. Karapat-dapat ka talaga dyan. Paisley, espesyal na sitwasyon yon. Wala akong ibang choice. Ganon ba kababa ang sinasabi mong pag-ibig? Hindi kayang daanan ng konting pagsubok? Hindi. Mahalaga ang pag-ibig ko. Kaya sayang naman sa'yo. Ang mag-aksaya ng kahit isang segundo sa isang loser na tulad mo ay kawalan ng hustisya sa sarili ko. Oy! Kung hindi ka sasama sa mga tao, plano mo bang makipag-hangout sa mga zombie? Alam kong yung zombie king ang kumuha sa'yo bilang hostage. Malamang, itinatago ka lang niya bilang reserbang pagkain. Kahit gaano mo ako kamisintindihin, hindi mo naman talaga pwedeng wala lang sa kaligtasan mo. Kahit ako ay makatakas, hindi ako sasama sa'yo. Hindi ba't lagi mong gustong pumunta sa safe haven? Kapag nakarating na tayo sa safe haven, magiging safe na tayo. Hindi na kailangang matakot pa. Narinig ko na sa safe haven din ang mga magulang mo. Hindi mo ba sila gustong makita? Ako, Hoy, Paisley, nandyan na ang pagkakataon mong tumakas. Nasa harap mo na. nandun ang likurang pinto ng supermarket. Umalis muna tayo, saka tayo mag-usap. Sige, tara na. Tumakbo? Hindi, pagkakamali lang yon. Isang malaking pagkakamali. Paano ko naman gugustuhin tumakas sa likod na pinto? May nakita lang akong mga snacks dito sa shelf. Kaya pumunta ako para kumuha. Yun lang. Mabuti. Ba? Ito? Ay, hindi. Umalis na tayo dito. Hayaan mong magpaliwanag ako. Si Miles bigla na lang sumulpot si Miles Harrison. Wala sa oras. Nagkataon lang na nagkita kami ni Miles Harrison. Yun lang. Siya yung humila sa akin para tumakbo. Anong klaseng pepper spray ang ginamit ni Miles na napaka galit ng zombie boss? Anong ginagawa mo? Bitawan mo ako! Aray! Bakit mo hinuhugasan ng ganito kalinis ang kamay ko? Kaya, hinuhugasan mo pala ang pagkain mo?
Alam ko na, gusto mo pa rin akong kainin. Ay, Kainin mo. hala, naghahanap siya kung saan siya kagat para sa unang subo. Anong gagawin ko? Gagawin ba talaga natin to? Yung elective self-defense class na yon, ang laking tulong pala. Joint locks at scissor kicks. Kung hindi lang sa zombie outbreak, siguradong pumasa ako ngayong SEM. Gawin mo. Sa totoo lang, kaya ko talagang gawin yan para sa'yo ngayon. Magluto para sa'yo. Natakot ako ng sobra seryoso. Muntik na akong makain ng zombie boss. Buti na lang alerto ako. Ngayon, marami na talaga tayong pagkain. Pupunta ako ngayon at magluluto para sa'yo. Pangako, buong handaan ang matatanggap mo. Mhm. Ngayon ko lang naunawaan, kung gusto kong mabuhay sa gitna ng mga zombie, kailangan kong maging kapaki-pakinabang. Kung ayaw kong mapunta sa nilaga, magaling dapat akong magluto ng steak stew. Oy, Miles. Lumabas ka para maghanap ng mga supply at 2 pack ng tissue lang ang dala mo? At wet wipes pa? Pwede bang isawsaw ang wet wipe sa toyo? Pasensya na. May nakasalubong akong mga zombie at nawala lahat ng supply. Wala na tayong pagkain na yon. Kahit yung mga photos sa classroom, nahalungkat na lahat. Hoy, Addison. Naalala ko. Totoong balat yung bag mo. Hindi pwede. Limited edition tong bag. Mas mahal pa ito sa buhay ninyong lahat. Pinagsapalaran ni Paisley ang buhay niya. At talagang, nagdala ng supply para sa atin. Pero ang lahat ng dala niya ay instant noodles na may lasa ng cilantro. Ang pangit ng lasa. Ang pangit. Hanggang din ilaan mo ang packaging. Hoy, ako lang ba ang nag-iisip na masarap ang instant noodles na may cilantro? Gutom na gutom si Paisley kaya uminom siya ng gripo water. Pero binigay niya sa akin ang kanyang sekretong adobong itlog, sabay sabi nagda-diet daw siya. At naniniwala pa talaga ako. Sayang lang at siya ay... Si Paisley ay buhay pa. Kanina ko lang siya nakita sa labas. May mga zombie sa lahat ng dako sa labas. Himala na nga lang na makaligtas. Malamang mas hirap pa ang kalagayan niya kaysa sa atin. Malamang gutom na siya ngayon. Ang buhay ay halo ng mga alalahanin at pait. Ang tanging tunay na kasiyahan ay isang masarap na pagkain. Ang sarap naman ng pagkain na to. Hoy, nasaan ang boss mo? Malamig na shower? Sino bang nag-shower ng ganito katagal? Ang inyong kamahalan, hari ng mga zombie. Haha. Mauna po kayo, mauna po kayo. Hoy, ako na, ako na, ako na, ako na. Ay, hindi pa napupunan ng alak. Ano yun? May kailangan ka pa ba? Masyadong malapit. Masyadong malapit, ha? Sige.
Sige, aatras ako. Kapag umatras ako, 3 minuto. Yun, ayos lang ba? Hoy, kumain din kayo. Oo nga. Huwag kalimutang maghugas ng pinggan pagkatapos. Siyempre, hindi mo kailangan. Kahit mga zombie kayo, kailangan nyo pa rin mag-ingat sa kaligtasan ng pagkain, di ba? So, ano ang gagamitin nyo para sa susunod na pagkain? May pagkakaiba ang isang beses na busog sa palaging busog. Gaya ng inaasahan, kung gusto kong makuha ang puso ng isang zombie, sa tiyan ako mag-uumpisa. Nag-post lang si Paisley sa kanyang moments. Ano ang kanyang pinost? Ang bait ng bagong boss ko. Kasama na ang pagkain at tirahan. Tingnan mo ang marbling ng steak na ito. Matizan ka tuvadu. Halatang stock photo yan. Si Paisley, yang tangang yon, baka hinahabol ng mga zombie ngayon kahit saan. Nagpo-post lang yan ng mga larawan mula sa internet para lokohin ang mga tao. Oo, yan nga siguro. Di ba sabi mo nakita mo si Paisley? So, gulo-gulo na ba siya ngayon? Si Paisley ba ngayon ay kulang sa nutrisyon at payat? O halos walang sapat na damit na maisuot? Tara na, hanapin natin si Paisley. Bakit? May kaklase tayong nasa problema. Bilang mga nakatatanda, hindi ba tayo dapat tulungan siya? Ako, makinig ka sa akin. Talagang hindi ko sila nilason. Nakatulog sa sobrang pagkain. Kayong mga zombie, nakakaranas din ba ng tulog sa sobrang pagkain? Kaya ngayon, wala nang zombie na nagbabantay dito. Ibig sabihin, maaari akong... Magpapahinga na ako. Bakit ba itong basurang lugar ay may ganitong masamang signal? Hoy, nanay! Paisley, hindi kita maabot kahit na ano. Nababahala na ako ng sobra. Nasaan ka na ngayon? Gusto mo ba ako na sunduin ka? Okay lang, okay lang. Maayos naman ako ngayon. Hindi pa ako kinain. Kahit papaano ngayon. Dapat kang pumunta sa safe haven muna. Kasama ang tatay mo at ako dito. Walang zombie ang makakapahamak sa iyo. Kahit isa wala. Nanay? Ang bata na may nanay ay parang kayamanan. Ako ay magiging isang mama's girl habang buhay. Tandaan mo, ako ay palaging iyong kalasag sa kaligtasan, iyong ligtas na bahay, at iyong huling health bar. Paisley, maghihintay ako para sa iyo sa safe haven. Ngayong gabi kapag ang Zombie King ay nalilibang, ako ay tatakbo. Kinilabutan ako. Ikaw, bakit ka patuloy na nakatingin sa akin ng ganoon? Natatakot ka ba na ako ay tatakbo? Kayong mga zombie, hindi ba natutulog o ano? Owen Ramsey, halika at matulog kasama ko.
Ito ay talagang kahanga-hanga. Bakit kaya iyon ay tunog napakakakaiba kapag sinasabi? Ginagawang kakaiba ang pakiramdam. Oy, tingnan mo ang sarili mo. Ang iyong mga dark circles ay napakalala. Paano ka hindi makatulog? Tayo ay nasa edad kung saan dapat tayo natutulog ng sobra. Tara na, tayo na lang ay maging mga kasama sa kama. Pagkatapos ay makakaya nating matulog ng magkasama hanggang tayo ay mamatay ng natural. Sa ngayon, ito ang pinakamabuti na basta inisin ng Zombie King hanggang siya ay magbaba ng kanyang gwardya. Kaya sabihin mo sa akin, ang mga zombie na kumakain ng tao, gusto kumain ng mga tao mula sa hilagang kanluran, lalo na Oh. dahil ang pagbabago ng temperatura doon ay malaki. At sila ay mas matamis? Paano naman ang vegetarian zombie? Sila ba ay kumakain lang ng mga vegetarian? Malamig ka, pero medyo matigas din. Napakainit sa tag-araw, pero ang lamig mo sa hipo. Ano ang mali sa pagpapaalam sa akin na humiga sa iyo para lumamig? Teka, hindi. Ibig kong sabihin, baka dapat kitang painitin. Naisip ko na ito dati, kung ang species ay hindi mahalaga, ako ay talagang magpapakasal sa aking air conditioner. Pero ngayon, ikaw ay mas mabuti pa kaysa sa isang AC. Ginising ba kita? Oh. Palagi akong madaldal. Ang mga tao at kahit mga aso ay napapagod sa akin. Ito, baka isuot mo ito. Ang mga headphone na ito ay aking mahalaga. Ito ang aking mental sanctuary. Tumutulong sila sa akin na makatakas sa lahat ng masamang vibes. Matulog. Baka hindi na natin makilala si Paisley ngayon. Pagkatapos ng lahat, mukha na siyang tulad ng mga maruruming zombie. Siguraduhin nyo na nakazip ang mga backpack nyo. Mag-ingat kayo. Maaari siyang sumulpot anumang minuto, magulo at baliw, at sumugod sa inyo para agawin ang mga energy bar na pinaghirapan nyo. Kapag nagugutom ang mga tao, walang hindi nila gagawin. Ano yan ang hawak mo? Ito ba yung dapat na lasa ng cinnamon? O yung klase ng malagkit na kanin? Hindi. Palaging masela ng panlasa ng lalaking yon. Ito siguro ang green lychee. Green lychee, ha? Dati yan ina-auction sa 100,000 kada isa. Napakamahal. Hindi ko nakita yan bago mag-outbreak. Lalo na ngayon. Naghihirap tayong lahat dito, at may sariwa ka pang prutas. Relax lang kayo. Ako, si Paisley, matapat. Mas gugustuhin kong magdusa at harapin ang hirap ng mag-isa. Mas gugustuhin kong kumain ng lychee hanggang magkasakit ako kaysa naman nakawin ang energy bars nyo. Haha. Paisley. Hindi ako makapaniwala. Nabuhay ka pa talaga. Nakikita niyo akong buhay? Siguradong nabigo kayong lahat. Pasensya na, Paisley. Noong araw na yun. Nasa tabi ako ng pinto pero pinanood lang kita na may lock sa labas na walang tumulong sa'yo. Isa lang akong mahina, ordinaryong tao para lang mabuhay. Kailangan kong sumunod kay Miles. Nung isinara namin ang pinto, bawat isa sa inyo ay nagtaas ng kamay pabor diyon. Bakit ngayon kayo ganyan? Ang gusto lang mabuhay ay hindi naman mali, pero ang mabuhay sa pamamagitan ng pagtapak sa bangkay ng iba, iba na yon. Ang galing mo magsalita, pero ngayon nagmamakaawa ka sa amin na isama ka. Kailan ako? Paisley, narito kami para iligtas ka. Sabi ko sa'yo, darating ako para iligtas ka. Tara na.
Umalis ka sa daan. Arg. Bilis! Magtago! Magtago! Bumaba ka! Bumaba! Ang galing mo maghugas ng pinggan. Sa susunod na pagkain, dagdag na chicken drumstick para sa'yo. Pwede ka nang umalis. Alam niya kung ano ang sinasabi ng mga zombie. Tara na! Sundan natin sila! Sumunod tayo! Anong nangyari? Paisley, ito ang daan papunta sa safe haven. Sa lahat ng daang pwede kong tahakin, ang kaligtasan ang pinakamahalaga. Kaya, hindi na ako sasama sa inyo. Ano? Miles Harrison, huwag mong isipin na hindi ko alam kung bakit mo talaga ako sinagip. Ang dami mong iniisip. Miles Harrison ay isinama ka lang niya dahil mabait lang siya. Ginagawa mong masama ang mabuting intensyon. Paisley, nag-aalala lang kami sa'yo. Oo, gusto kong tumakas. Kaya nga, kahit sumama kayo o hindi, aalis pa rin ako. Pero, hindi ako sasama sa inyo. Paisley, huwag kang matigas ang ulo. Kung mag-isa ka lang diyan, napalibutan ng mga zombie, paano ka mabubuhay? Oo nga. At saka, may mga armas din kaming nakita. Mas magiging ligtas ka kung magkakasama tayo. Kahit papaano, may magbabantay sa ating mga likuran. Alam ko, masama ang mga zombie, pero hindi ka rin naman mas mabuti. Wala ka pa ring sasabihin? Eddie, aalis na ako? May paraan si Paisley para makapunta sa safe haven. Ano? Lahat ng mga refugee sa lungsod ay papunta na ngayon sa safe haven. Natatakot ako na ngayon, ang pagpasok sa safe haven ay kailangan ng referral mula sa loob. Napanood ko lang sa balita, ilang araw na ang nakalipas. Ang mga magulang ni Paisley ay nagtatrabaho sa research lab sa loob ng safe haven. Siguradong may koneksyon sila. Siya lang ang makakapagpasok sa atin. Pero, ikinulong natin si Paisley noon. Akala mo ba ang pagpasok sa safe haven ay dahil lang sa mayroon kang tamang koneksyon? Ano? Hindi ba? Wala akong koneksyon. Ah, ganun ba? Walang kwenta talaga. Tingnan mo ang hirap na ginawa natin, nag-isip ng nag-isip para hanapin siya, at ang resulta, nadagdagan lang tayo ng pabigat. Paano naman pwedeng walang koneksyon? Kinagat ba ng zombie ang utak mo o ano? Siyempre naman na walang koneksyon kasi ang buhay hindi dapat sinusukat sa koneksyon. Miles Harrison, ano sa tingin mo ang ating bansa? Hindi pa babayaan ng ating bansa ang kahit na sinong mamamayan. Natural lang, walang ganong sistema ng koneksyon. Basta't pumunta ka sa ligtas na kanlungan, tiyak na tatanggapin ka. Mga taong tulad mo lang, na humuhusga sa lahat base sa makukuha nila, ang nag-iisip na pati ang pag-iral, kailangang i-rank. Habang abala ka sa pagkalkula kung paano tapakan ng ibang tao para lang mabuhay, ang mga tao sa ligtas na kanlungan ay handang ibuwis ang buhay para magbukas ng daan sa ating pagsagip. Hindi pa rin sumasagot si Paisley sa telepono. Hindi ko rin siya makontak. Subukan mong tawagan ulit, ha? Tulong, may nasugatan dito. Unahin ang mga nasugatan. Kaya, kayong mga tao ay mas nakakatakot pa sa mga zombie. Haha. Mukhang totoo ngang walang koneksyon. Ako pala ang nagkamali. Kung ganun, hindi na kailangan na magsama-sama pa tayo. Anong balak mo? Paisley, dahil hindi namin kailangan ng tulong mo para pumunta sa ligtas na kanlungan, pwede bang pakiusapan kita na istorbohin mo ang mga zombie? Sa paligid para sa amin? Tara na. Si. Naku, wala akong dugo ng hari ng zombie para itago ang amoy ko ngayon. Ay, mga nobela. Puro kasinungalingan. Isang pagsiklab ng zombie. Pero wala namang talagang nagising na kapangyarihan. Nasaan na ang super lakas ko? Yung inventaryo ko? Nasaan na ang bilis ko? Ay,
Sa puntong ito, hayaan ko na lang na kagatin ako ni Owen Ramsey. Kahit papaano, gwapo siyang zombie. Aha! Hindi takot. Kapag hindi ko na marinig, hindi na ako matatakot. Gusto akong gamitin ng mga tao. Gusto akong kainin ng mga zombie. Kahit yung mga kaklase kong kasama ko araw-araw, ay itutulak nila ako para mamatay ako. Kung namatay ako sa labas ng pintuang yon, mas mabuti kaya? Miles, buksan mo ang pinto, pakiusap. Ako ito, si Paisley. Hindi na makarinig. Kapag hindi ko na marinig, hindi na ako natatakot. Para sa akin, Uwa, hindi ko to isusuot. Masyadong delikado ang kulay rosas na ito. Nakikipaglaban ako para mabuhay sa mundong ito na puno ng hirap, gumugulong at nasasaktan. Talagang gulo-gulo na ako ngayon. Bukod pa riyan, ang nakikita ko lang araw-araw ay mga zombie. At mas marami pang zombie. Para kanino pa ba ako mag-aayos? para. Sa iyo, Isa, dalawa, tatlo, apat. Ang daming zero. Huy, tinawag ako nitong damit na ito na may-ari nito. Ay nako, alam ko na. Talagang akin itong damit. Huwag piliin ang tama, piliin mo ang mahal. Sa totoo lang, mahilig na ako sa kulay rosas nung bata pa ako. Pagkatapos ng lahat, kapareho ito ng kulay ng pera at nakaka-excite iyon. Ikot ka nga. Owen Ramsey, sir. Maari bang galawin mo naman ang iyong maharlikang puwit? At umikot sandali? Si. Ha! Pasok ako, bilis. Paisley, buksan mo ang pinto ngayon din. Titingnan mo lang ba kaming mamamatay? Paisley, nagmamakaawa ako dahil magkaklase tayo. Please. Oy. Hello? Kung hindi ko sila papapasukin, maiisip mo bang masyado akong walang puso? Paisley, alam naming nagkamali kami. Please, iligtas mo kami. Wow, guwapo.
Kahit magbukas ng pinto, ang bagal-bagal mo, para kang zombie. Muntik na kaming mamatay lahat. Salamat po. Ako, Wag na. Ang pagligtas sa inyo ay dahil lang ayaw kong maging katulad mo. Paisley, paano ka napapasama sa isang zombie? At hindi lang basta zombie. Hari pa ng mga zombie. At ang gwapo pa? Oy, ano ibig niyang sabihin? Sabi niya yung gulong ng kotse ay kinagat at pinatag ng mga zombie. Ano? Eh di, bakit hindi tayo umalis? Dito lang tayo maghihintay na mamatay? Pero puno ng zombie sa labas. Parang kumuha ng numero sa isang restaurant o ano. Anong dapat nating gawin? Lituhin sila para umalis. Hindi natin sila ma-distract sa ibang paraan. magpadala lang ng pain para mapatay. Ayos na yun. Ay, Huwag kang mag-alala, magpatuloy ka lang. Ang katotohanang nagawa mong pakainin ang ganito karaming zombie ay maituturing na mabuting gawa mo na. Haha. Nag-alay ng sarili si Paisley para sa lahat. Tingnan mo. Hindi nakagat si Paisley. Ano? Ayaw nilang lumapit sa kanya. Huh. Owen Ramsey. Huwag kang pumatay ng kahit sino. Owen Ramsey. Owen Ramsey. Miles, ang galing mo talaga. Yung tira mo, wow, sakto sa target. Masyado kang mabait. Kasi naman, kapag mga halimaw ang kalaban, kailangan mo ng tamang paraan para sa mga halimaw. Ako ang nagligtas sa inyo sa loob ng kotse. Tapos ngayon, ganito ang ganti nyo? Tao ba kayo? Eh ano ngayon? Huwag mong kalimutan, zombie siya. Paano siya talagang gustong tumulong sa atin? Akala mo ba dahil kasama mo ang hari ng mga zombie, magbabago na ang swerte mo? Buong araw kang kasama ang mga zombie? Malamang amoy patay ka na ngayon. Sa totoo lang, mas malinis siya kaysa sa inyo. Wala sa inyong naligo sa buwan. Yung amoy sebo sa ulo nyo nakakasuka. Wala siyang iba kundi isang halimaw. Paisley, talaga bang hindi ka panig sa tao? Tumingin ka nga sa salamin. Yung itsura mo ngayon, tapos siya ang tawag mong halimaw. Ikaw? Hoy, huwag kang ang umiyak. Walang may gusto ng baboy na puno ng tubig. Miles, Paisley ang tawag sa'yo, baboy. Hoy, hindi ko sinabi yan. At wala akong pinangalanan. Ikaw ang kumagat. Hindi ako. At ikaw, dahil mahilig ka sa makeup, bakit hindi ka kumain ng konti para gumanda ang loob mo? Kung hindi, pag dumating ang mga zombie para sa'yo, wala silang masarap na makakain. Ngayon, wala nang maiiwan para protektahan ka. Naghahanap. Kamatayan? Ay, Hindi ka man lang natatakot sa baril? Pasensya na, Paisley. Nagkamali talaga ako. Kung ang pagsorry lang ang kailangan, para saan pa ang baril? Paisley, talagang pasensya na. Gusto ko lang mailigtas lahat ng nasa bus. Hindi na ako uulit. Kung ganyan ka kabait, bakit hindi ka na lang ang nagsakripisyo noong una pa lang? Ako, Kahit wala namang mga zombie, kayong lahat magpapatayan rin kayo. Tao ka nga, pero mas nakakatakot pa kaysa sa mga zombie. Uwi na tayo. Aalisin natin ang bala.
Gusto mo? Gusto mong tahiin ko siya? Nararamdaman ba talaga ninyong mga zombie ang sakit? Kaya? Nararamdaman din ba ninyo ang kasiyahan? Anong tinitipa mo? Ang tagal-tagal mo. Paulit-ulit kang nagbubura at nagsusulat. Ang tagal mo na dyan at tandang pananong lang ang naisulat mo. Ako puro talaga pag-uusap lang ito para sa siyensya, di ba? Kaya, alin ang mas masarap, ang gumawa ng tao? O ang gumawa ng munting zombie? Nagtataka lang. Aha, Subukan mo. subukan? Anong ibig mong sabihin? Paano natin yan susubukan? Mukhang hindi. Nagtagumpay. Halikan mo ulit at subukan muli. Sige. Susuko na ako. Tama na. Masyado kang sanay. Ako na ang aayaw. Yung tanong mo, hindi ko pa nasusubukan. Hindi mo pa nasusubukan? Anong ibig mong sabihin? Hindi mo pa nasusubukan ang gumawa ng tao? O hindi mo pa nasusubukan ang gumawa ng munting zombie? Pareho. Kaya, ibig sabihin, yun na ba ang iyong unang halik? Alam ko sinusubukan mo lang ilihis ang atensyon ko para hindi gaanong masakit. Salamat. Huwag kang mag-alala. Pangako. Tahiin kong mabuti ang 8-pack mo ng maayos at malinis. Ganap na simetriko. Maghiling ka. Sana'y kumonti ang sakit na nararamdaman niya. Sana'y siya'y maging masaya. Sige, alam ko na. Ang pinakamaganda sa mga lalaki ay yung kanilang kahinaan. Dati, akala ko ang tipo ko ay isang mahinahon at dalisay parang unang pag-ibig. Pero ngayong iniisip ko, hindi naman ako maselan sa anumang partikular na tipo. Gusto ko lang talaga ng magandang itsura. Bakit mo ba palaging suot-suot yung kuwintas na yan? Zombie ka pero araw-araw kang may alahas. Ang ganda-ganda mo nga eh. Mahal, nakita mo ba yung kwintas ko? Yung may larawan ni Paisley sa loob. Palagi ka namang nawawalan ng gamit. Baka makita rin yan pagkaraan ng ilang araw. Naku, mahal, sa totoo lang, may masamang kutob ako tungkol dito. Hindi pa nakakarating si Paisley sa safe haven. Sa tingin mo may nangyari sa kanya? Huwag kang mag-alala ng ganyan. Maraming kakaibang ideya si Paisley. Siguradong ayos lang siya. Oh, Hoy, anak, tingnan mo. Miles, kilala kita. Nanay ako ni Paisley. Lagi kanyang ikinukwento sa bahay. Hoy, anong nangyari sa leeg mo? Isang zombie. Wow, Miles. Nakipaglaban ka talaga sa isang zombie? Ang tapang mo naman. Sasabihin ko sa mga leader sa susunod na mga araw at tingnan kung maipadala ka sa harap ng labanan sa mga zombie. Ma'am, hindi ko po talaga. Hindi mo na kailangang magpasalamat. Ramdam ko na mula pa noon, ang matapang na lumaban sa harapan ay laging naging pangarap mo, di ba? Hindi. Hoy, nasaan si Paisley? Bakit hindi siya sumama sa inyo? Si Paisley ay... Nakidnap si Paisley ng hari ng mga zombie. Anong sinabi mo? Ginawa ko ang lahat ng makakaya ko. Pero hindi ko pa rin siya nailigtas. Nakuha ko ang sugat na ito habang sinusubukan siyang iligtas. Oh, sige na. Sige. Kung ayaw mong tignan ko, di wag. Bakit mo ganun binabantayan? Parang pamilyar lang kasi itsura. Yun lang. Hoy, Paisley, bakit ka sumasama sa hari ng mga zombie?
Paano mo nalaman? Sinabi sa akin ni Miles Harrison, yung lalaking gusto mo noong nag-aaral ka pa. Dumating siya sa safe haven na puno ng pasa at sugat. Akala ko ba mukha siyang daga? Sa totoo lang. Ma, hindi ko siya gusto. Sige, wag mo nang isipin kung mukha siyang daga o hindi. Makinig ka, may sasabihin ako sa'yo. Meron akong lason para sa dito. Mamaya, ibigay mo ito kay Miles Harrison. Kung mamatay siya, malalaman nating daga siya. Kung mabuhay siya, ibig sabihin, super daga siya. Ma, hindi ko nga siya gusto. Tigil na, please. Parang mancha sa buhay ko. Sige, ngayon pa ba ang tamang panahon para kausapin ang anak natin tungkol dito? Hayaan mo na ako. Paisley, kailan mo balak patayin ang hari ng mga zombie? Ano? Narinig namin na sinubukan mong tumakas, pero hindi nagtagumpay. Ngayon, mukhang ang tanging opsyon ay patumbahin ang hari ng mga zombie. Ako. Teka, komplikado ang mga bagay. Hindi ba gusto mong sumama sa amin? Gusto ko. Ang hari ng mga zombie ay hindi lang naghiwa-hiwalay ng mga buhay na tao. Inagaw din niya ang ating simpleng kaligayahan. Lahat ng mga ordinaryong araw, parang malayong panaginip na ngayon. Pero habang magkakasama ang pamilya natin, yun lang ang mahalaga, di ba? Ngayon, ikaw ay binihag lang ng hari ng mga zombie. Kung hindi siya isa sa atin, may sarili siyang agenda. Naniniwala ka ba talaga na pwedeng maging magkaibigan ang isang hari ng zombie at mga tao? Kung hindi ka makakatakas, patayin mo na lang ang hari ng zombie. Patayin ang hari ng zombie? Hindi ko alam kung bakit hindi ka pa kinain ng hari ng zombie. Pero ito na ang pagkakataon mong gulatin siya. Ang tanging mahinang punto ng hari ng zombie ay ang ulo at ang templa ang pinakanipis na bahagi ng buong bungo. Kaya ang templa ang tanging nakamamatay na kahinaan ng hari ng zombie. Paisley, maghihintay ako sa iyo ng 3 araw. Pagkatapos ng 3 araw, kung hindi mo pa rin siya napapatay, pupuntahan kita kasama ang mga tao para iligtas ka, okay? Sino? Hehehe, ito galing sa bangko para sa credit card. Sobrang porsigido sila, hindi nakakalimot sa mga KPI nila. Walang tigil sa pag-spam sa akin, kahit anong mangyari. Pagkatapos makipag-away at magkasugat, hindi ka ba pagod? Gusto mo ba magmasahe ako sa'yo? Nag-aral ako ng ilang tunay na teknik mula sa isang master ng tradisyonal na medisinang Chino. Sino? Tatay ko, sayangin mo tong masaheng to at magsisisi ka. Hindi ka satisfied. Libre ang return shipping sa loob ng 7 araw, okay? Siya ay madaling ibinigay ang mahinang punto. At ang templa ang pinakanipis na bahagi ng buong bungo. Kaya ang templa ang tanging nakamamatay na kahinaan ng hari ng zombie. Ay! Aray! Sabi niya, gusto mo akong patayin. Wala akong kasalanan. Aray! 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 Naniniwala ako sa kanya. Narinig mo ba yon? Pero malinaw naman na. Nasaktan siya dahil sa akin. Bakit ko naman siya sasaktan? Hindi ako ganoon kasama. At saka, hindi ako masama. Uhaw lang ako ng kaunti. Oo nga pala. Paano mo nalaman ang sinabi ko sa telepono? Matalas ang pandinig ng mga zombie. Nakakarinig sila ng mga tunog mula sa daan-daang metro ang layo. Sandali, ibig sabihin ba, narinig niya, ang tawag ko kanina? Oo. Hahaha. Hindi natin gagawin yung mga kalokohan na yan na nagkakamali ng intindi. Kaya nating magsalita ng diretsyo. Lagi kang may backup plan kapag may ginagawa ka. Hindi ako maglalakas loob na hawakan ka. Paano ko kayang saktan ka? Oo, sinabi sa akin ni Miles. Yung gusto mo noong nag-aaral ka pa. Ma, hindi ko siya gusto. Tigilan mo na yan. Para siyang mancha sa buhay ko. Kung gusto mong tumakas, gawin mo. Hindi kita mahahabol ngayon. Hindi kita iiwan. At saka,
Sugatan ka pa. Talaga? Siyempre totoo. Dito lang ako hanggang mawala ang lagnat mo. Snacks! Inumin! Tubig! Tingnan mo ang paa mo, please! Recovery meal set. Pasensya na po, sir. Anong klaseng snacks ang gusto mo? Ayon sa mga eksperto, ang mga sugat ng ordinaryong zombie ay kadalasang gumagaling sa loob ng 3 oras. Ang bilis ng paggaling ng hari ng mga zombie ay 1,000 beses na mas mabilis kaysa sa ordinaryong zombie. Kung hindi agad malalagyan ng gamot, maghihilom ng kusa. Kaya dapat gumaling na rin ang sugat mo, di ba? Paano ko nagawa ito? Ganoon ba ako klaseng tao? Ha? Anong nangyayari? Hindi gumaling ang sugat mo. Sa totoo lang, mas lumala pa. Ay nako, bakit ka na naman nagdudugo? Oh, boss. Hoy, sandali. Teka, mali ang pagkakaintindi. Tinitignan lang namin ang sugat. Seryoso ito, ha? Wala namang kakaiba sa ginagawa namin. Wala namang kahina-hinalang nangyayari dito. Ay oo nga, ikaw. Pwede mong gamitin yung espesyal mong skill. Alam mo? Teka, hindi. Ibig kong sabihin, yung skill na. Nakakapagpagaling ka lang sa pagdila. Ay naman. Bakit mo ako hinahalikan? Ikaw ang humalik sa sarili mo. Nako naman. Wala akong ideya. Sige, magpahinga ka muna. Bibili ako ng gamot para sa'yo. Nag-aalala ka sa akin? Siyempre. At ang sugat ay mismong nasa lugar ng iyong bato. Kailangan mo talagang mag-ingat ng husto. Ang isang lalaki, hindi dapat magsabing mahina ang kanyang mga bato. Hala, sige na. Kukuha ako ng gamot para sa'yo. Ito. Hoy, Paisley, ikaw nga talaga. Sino ka? Ako? Si Brady Mitchell ako? Ang kapitbahay mo sa tabi? Hindi mo talaga ako naaalala? Dati, hinahabol mo ako palagi? Humihingi ng candy? Naalala ko na. Ikaw at ang candy mo 8 ang ipin ko na bunutan. Kaya, anong ginagawa mo rito? Oo nga, balik na tayo sa safe haven. Ang nanay mo, hindi maganda ang kalagayan niya. Ano? Malaking panganib ang pinasok ko para lang makalabas rito, para makapagdala ng gamot para sa kanya. Nanay ko, tara na, sige na. Oo. Oo. Siya? Walang ideya. Iniwan niya ang gamot sa pinto. Malamang nakatakas na siya. Oh. Kahit yan, hindi ka pa rin mapapaiwan. Nanay. Paano mo naman nagawang hindi na ako hintayin para sa huling pagkikita? Nanay ko. Anak, gising na. Handa na ang almusal. Hoy, umuwi na si Paisley. Tatay, si nanay, siya. Sabi ni Brady, hindi na raw makakayanan ni nanay. Hoy, Hindi ko na kaya.
gutom na ako rito. Naghanap pa siya ng gamot para sa inyo. Haha, Vitamin D. kakalipat lang namin dito sa safe haven. Walang araw na masisilayan. Kulang tayo sa vitamin D. Ito lang ang dala ni Brady. Anong lugar ito? Dati itong laboratorio. Noong bata ka pa, nakapasok ka na dito minsan. Anong pangalan mo? Hoy, kinakausap kita, pipi ka ba o ano? Hoy, kakain ka ba o hindi? Ang sarap talaga. Basura! Kaya mo naman palang magsalita, ha? Anong problema sa junk food? Huwag mong tawagin ganun ng cupcake. Naalala ko, may maliit na batang lalaki dito dati. Oy, Babe, Paisley, halika na. Oras na ng hapunan. Sige, tumigil ka na sa panonood. Alis na tayo. Tara, kumain tayo. May malaking masarap na hapunan tayo ngayong gabi. Nanay, oo. Buong pamilya ba ng pinsan ko to? Ang tagal na mula nang huli ko siyang makita. Narinig ko, may bagong boyfriend ang pinsan mo. May dala raw na mga bihirang supplies ang boyfriend niya. Kaya inanyayahan niya tayo para maghapunan. Sa magalang na pagsasalita, sila ang manlilibre. Sa prangkang pagsasalita, nagmamayabang lang sila. Aba, kaya pala araw-araw ka na rito sa safe haven para mag-hiking, ha? Upo ka? Ha? Tingnan mo ang sarili mo, punong-puno ng alikabok. Ang hirap-hirap siguro ng pinagdaanan mo doon, di ba? Ngayon, libre ko kayong lahat. Kain kayo ng kain. Ang payat-payat ng mukha mo. Sigurado akong hindi ka pa nakakakain ng maayos nitong mga nakaraang araw. Talaga? Ang dami mong chichirya ha? Totoo, hindi nga ako kumakain ng maayos. Puro chichirya na lang ang kinakain mo, di ba? Chichirya? Saan ka ba nakakahanap ng chichirya sa panahon ngayon? Ang chichirya na sinasabi ni Paisley, siguro'y parang sashimi ng ipis at pinayalong swelas ng sapatos, di ba? Ni hindi ko nga narinig ang ganoong pagkain. Kung ikaw ang nagsasabi, malamang madalas mo yang kinain. Kung gusto mo naman pala, sige, kumuha ka pa. Ang yabang mo. Sana hindi ka magkanda. Durat dilaan ang plato. Huwag mo kaming ikahiya. Ano ba talaga ang kinain natin? Mga pinakamasarap na pagkain o mga kakaibang pagkain mula sa lupa't dagat ha? Kahit ako, hindi ko alam. Heto. Halika na. Kain na. Huwag kang mahiya. Sige, kayong lahat kumain na. Ito ba yung malaking handaan na ipinagmamalaki mo? Nabigla ng todo si Paisley kaya naman nakatulala na lang siya. Ha ha ha. Naku po. Huwag mong ituring na napakahalaga nito. Di mo nga magawang kainin. Kahit na estratehikong supply ito, karamihan sa mga tao, di talaga makakuha nito. Pero sa pamilya namin, 2 lata ang nakukuha namin kada buwan. Mas matanda pa ang lata na to kaysa sa zombie virus. Sa totoo lang, utang na loob natin yon kay David, ang nobyo ni Justin. Si David ay nagtatrabaho bilang security officer sa safe haven. Ibig sabihin, parang guwardiya lang siya. Malapit na kaming ikasal, kaya dapat talaga kayong pumunta, ha? Baka sa susunod na lang. Oo, siguradong sa susunod. Donald, hindi sa gusto kitang pagalitan, pero yung pagtulong mo sa mga tao, pinapatay mo ang sarili mo. Tingnan mo kami, nakikinabang na kami sa tulong ni Justin. Para lang malaman mo, ang makahanap ng mabuting partner si Paisley ang pinakamahalaga sa lahat. Ang galing ng talumpati mo. Hoy, parang matalinong tao ang dating mo. Ano nga ulit ang pangalan niya? Si Mr. Collins sa Times Pride and Prejudice, di ba? Mag-ingat ka sa pagsasalita. Hoy, Justin, gusto mo bang sindihan kita ng kandila o ano? Dahil ang yabang mo magsalita?
Pwede mo akong laitin ng laitin, pero wag mong babanggitin ang mga magulang ko. Nagtutulungan sila ng mga tao dito. Hindi ito tungkol sa mga lata, tungkol ito sa mga buhay. Tungkol ito sa pag-asa. Oo, at saka, ang kaligayahan ni Paisley ang pinakamahalaga sa amin. Hindi namin ipagpapalit ang aming anak na babae para lang sa kaunting supply. Oy, Babala ng emergency. Emergency alert. Isang malawakang kaguluhan ng mga zombie na hindi alam ang pinagmulan. Ang sumiklab sa Dome District. Mangyaring gumawa ng mga emergency precaution. Lumikas kaagad para manatiling ligtas. ang Dome District? Teka, hindi ba't doon ako dati nakatira? Pwede kaya? Hinanap na namin lahat. Isang lugar na lang ang natitira. Kailangan ko talaga. Magpagaling ka muna. Babalik ako agad. Ang ligtas. Kanlungan. Kanlungan. Anong sinabi mo? Doon ka dati nakatira sa Dome District? Nagsisinungaling ka ng walang kaba. Alam mo ba kung anong klaseng lugar yon? Hindi ba't isa lang yang ordinaryong residential area? Yan ang pinakamaharlikang neighborhood sa lungsod. Doon nakatira ang mga mayayaman. Ikaw, nagsasabing doon ka dati nakatira? Yan ang pinaka nakakatawang balita sa buong araw. Hindi lang doon ako dati nakatira. Pati mga zombie doon. Parang tropa ko na. Diyos ko. Hoy, sa tingin ko ang pinakamahalagang bagay ngayon ay dalhin si Paisley para ipacheck ang ulo niya. Sa totoo lang, may kilala ako na doktor sa psychiatric hospital sa Safe Haven. Ipapakilala ko kayo mamaya. Ang dami mong alam tungkol sa mental illness. Kaya pala si Ginoong Logan ay isang matapobre at makalumang gago. Walang lunas. Yun pala, namamana. Ikaw, Ano ba? Paano ka napadpad na tumira sa Dome District? Ito. Huwag mo sabihin na nagtatago ka ng lalaki roon? Sobrang putla ng mukha niya. Halos kulay abo na, sa totoo lang. Hindi mo talaga pwedeng hayaan na ang masamang lalaking yan ay samantalahin ka. Oo, tama siya. Ano ba? Tara na, umalis na tayo dito. Siya. Makinig kayong lahat sa akin. Huwag kayong magtutulakan. Ligtas na kayo ngayong nandito na kayo. Walang zombies na makakapasok. Ngayon, pumila kayo para masuri. Sandali. Huminto ka diyan. Ang lamig-lamig mo at ang putla-putla ng balat mo. Patingin gandan temperatura mo. Mahal. Shh! Huwag mong ilantad ang pagkatao mo. Itago mo ang pagkakakilanlan mo. Magkunwari ka muna. Paisley, sino siya? Mahal, bakit ang tagal mo bago ako hanapin? ito ang iyong. Ang galing mo, Paisley. Ang tahimik mo magpakilala. Wala sa amin ang narinig na nabanggit ito ng mga magulang mo. Seryoso, huwag kang maingay ngayon. Pag-aasawa? Kailan nangyari yon? Bakit hindi mo sinabi sa akin? Kamakailan lang, ang pagkuha ng marriage license ay makakadagdag pa sa aking mga kredito. Seryoso. Ang galing naman. Bakit ang tahimik ng lalaki mo? Pipi siya. Buti na lang pipi siya. Akala ko antisocial lang siya. Kahit na ikaw ang hari ng mga zombie, hindi ka basta-basta makakapasok sa base ng mga tao. Hindi ka ba talaga natatakot mamatay? Kung mahuli ka, ilan sa mga templo mo ang maiiwan? Sina? Pasensya na. Ayos ka lang ba? Ano ba? Bulag ka ba o ano? Dalawang mata mo, pampalamuti lang? Kausap ka ng kapatid ko. Bingi ka ba o ano? Hindi ba dapat pipi ka? Hindi ka marunong magbasa ng sign language? May itinatanong sa'yo ang kuya ko. Bulag ka ba o ano? Hindi ka ba dapat pipi? Hindi mo ba naiintindihan ng sign language? Kuya? Gumagamit ka ba ng senyas? Isa kang zombie. Hindi ka naman talaga pipi. Wala sa amin ang nakakaintindi ng sign language. Anong gagawin natin?
Mabubuko na tayo. Mabubuko na tayo. Ano ang pinag? Oh, ungol. Kaya mo yun? Ang galing mo talaga, totoo. Siya, anong sinasabi niya? Pinupuri ka niya. Pinupuri ako sa ano? Sinasabing masayahin ka, kaibig-ibig, mabait at matapang, super talino, gusto ka ng lahat. Hala, namumula na ako rito. So, pinupuri rin niya ako? Salamat, Tito. Ikaw rin. Ay, sige na, kuya. Huwag na tayong makipag-away sa mga babae. Baby. Paisley, bakit ikaw na naman? Justin. Siya ang iyong. Mahal ko, so ano sa tingin mo? Naiinggit ka, di ba? Tiyo lang ang tawag ko sa kanya. Asawa mo siya? Bulag ka ba o ano? Ang darling baby ko ay 28 lang taong gulang ngayong taon. Eddie, ang asawa mo ay mukhang may karanasan talaga. Walang kwenta ang itsura. Sa isang lalaki, ang mahalaga ay ang lakas. Lakas. Ganito na ba talaga ka-advance ang teknolohiya ng safe haven ngayon? Pinapayagan na rin nilang mga anak ang mga lalaki? Pasensya na sa nangyari kanina. David, huwag kang masyadong mag-alala. Hindi maganda yan para sa bata. Paisley. Ito ang tinutukoy ko ito. Nakita mo ba yon? Yan ang tunay na kakayahan. Alam mo ba kung magkano ang halaga ngayon ng isang pirasong karne na ganito? May sariwang karne pala siya sa bahay. Saan nila nabili yun? Ang galing talaga. Kung lalapit ka at magmamakaawa sa akin, baka sakaling isipin kong payagan kang pumunta sa bahay ko at makakuha ng isang mangkok ng sabaw na may karne. Dapat alam kong magkukulang ang pagkain dahil sa dami ng tao sa paligid. Pero talaga, ang bilis ng nangyari, sobrang bigla. Kung hindi, nakapag-uwi sana ako ng magagandang bagay para sa mga magulang ko. Teka, sandali, hindi ba ito ay Rolex? Kung ibibigay mo sa akin ang relos niyang ito, baka sakaling isipin kong hatiin ang karne ko at maghati tayo. Ano sa tingin mo? Hindi. Sa kanya yan. Ano pinagkaiba ng sa kanya at sayo? Malinaw naman na ang asawa mo ay ayaw gumastos para sayo. Umalis na tayo. Sa'yo na ito. Ibinigay mo sa akin. Ibinigay mo lang sa akin? Ganon lang? Tingnan mo siya. Umuwi ka at tingnan mo ang ref. Paisley, sige na, bilisan mo. Tingnan mo, paborito mong butter hot pot base. Tingnan mo, may sesame sauce pa. Ang dami. Hindi ako makapaniwala. Sino ang nagdala ng lahat ng sangkap na ito? Oh, Baka naman may nakakaalam na birthday mo ngayon. Paisley, anong ginagawa mo? Wala lang. Medyo naiip lang ako. Kailangan ko ng sariwang hangin. Ma, pwedeng tulungan mo akong magluto ng isang pirasong tripe? Siyempre naman. David, para sa'yo ito. Sige na, kumain ka pa. Ikaw ang kumain. Justin, para sa'yo ito. Salamat, ma. Matigas ang bibig ni Paisley. Ngayon, hindi man lang siya makakainom ng sabaw ng karne. Kung mayroon lang sana tayong pampalasa. Ngayon, bihira na ang mga pampalasa. Hindi mo mabibili kahit gusto mo. Anong nangyari? Anong amoy ang napakabango?
Kaninong bahay galing ang masarap na amoy na yon? Huwag mong sabihin sa bahay ni Paisley at ng pamilya niya. Imposible. Kahit delata nga, hindi nila kayang bilhin. Paano pa kaya sila? Tara, tingnan natin. Siya. Wow. Anong ginagawa ninyo? Birthday ko ngayon, mag-hotpot tayo. Hindi mo ba nakikita? Paano nangyari yon? Saan mo nakuha ang lahat ng pagkain na to? Si Justin, hindi ka ba nagmamayabang na may karne kang makakain? Sandali, bigla bang hindi na masarap ang karne mo? Ikaw, Anong kaarawan? Ang kaarawan mo ay ang araw na naghirap ang nanay mo. Ang pagiging mabuting tao ay nagsisimula sa pagiging masunurin sa magulang. Ang anak ko ay hindi mag-aaksaya ng pera sa mga bagay tulad ng sarili niyang kaarawan. eksakto. Madali lang pala. Justin, mula ngayon, ipagdiwang mo na lang ang kaarawan mo ng 10 buwan ng mas maaga. Yun na ang masayang araw ng mga magulang mo. Ikaw, Sige na, tigilan na yang pagpaparamdam ng pagkakasala. Para sa akin, gusto kong ipagdiwang ang kaarawan ng anak ko. At mula nang dumating si Paisley sa buhay namin, mas ramdam namin ang kaligayahan. Kaya, wag na nating sirain ang mood. Umalis na tayo. Heto, Paisley, umupo ka. Luto na ang tripe. Ang sarap pakinggan. Paisley, halika. Bilisan mo at maghiling ka. Sige na, maghiling ka. Lalabas muna ako sandali. Hoy, Paisley! Anong pangalan mo? Hoy, sa'yo ako nagsasalita. Pipi ka ba o ano? Talagang hindi ka pala nagsasalita, ha? Paisley ang pangalan ko. Ang sabi ng nanay ko, matamis daw ako parang maliit na cake. Hindi ka ba naboboard? Walang nakikipag-usap sa'yo. Okay lang, madaldal naman ako. Madalas kita dadalawin mula ngayon. Hoy, gusto mo bang kumain? Masarap talaga to. Basura. Kaya ka pala nagsasalita. Anong masama sa junk food? Huwag mong tawaging basura ang maliit na cake. Dito ka pala. Heto, gusto mo ng maliit na cake? Anong ginagawa mo rito? Nakapunta ka na rito dati? Noong nakaraan lang, may isang maliit na batang lalaki dito. Lagi siyang nag-iisa. Pero sa hindi malamang dahilan, nutrition formula lang ang pwedeng ikabuhay niya. Naalala ko nga, naisipan ko siyang bigyan ng cupcake. Pero nasigawan ako ng mga matatanda dahil doon. Hindi siya naging kasing swerte mo na makakakain at makakainom ng kahit ano. Ni hindi ko na maalala ang pangalan niya. Nakapunta ako rito minsan. Hindi ko siya gaanong nakita. Ang pangalan niya ay Owen. Ramsey. Ikaw pala. Alam mo ba kung nasaan ka? Ito ang Ramsey Research Lab. Noong araw, natuklasan nila ang natutulog na zombie virus na nakatago sa loob ng katawan ng tao. Ang CEO ng Ramsey Group ay nalaman na espesyal ang dugo ng kanyang anak na lalaki. Kaya araw-araw, ginamit niya ang dugo ng sarili niyang anak. Para sa mga eksperimento, sana'y makagawa ng lunas sa virus. Mama! Yes, Ramsey, hindi na pwedeng kumuha pa ng dugo. Bata pa lang siya. Tuloy lang. Akala niya,
Sa pag-aalay sa kanyang anak ay maliligtas ang buong sangkatauhan. Pero ngayon, ang kanyang test subject ang nangungunang zombie sa labas. Sabihin mo sa akin, nakakatawa, di ba? Hindi. Hindi talaga nakakatawa. Ang walang kwentang makina. Wala na sa pagkuha ng dugo. Wala na sa mga eksperimento. Gusto kitang halikan. Kung wala kang sasabihin, iisipin ko na pumapayag ka. Anong nangyayari sa kwarto ni Paisley? Nandito na si Mama. Pasok? Uy, May iba bang tao sa kwarto mo? wala. Wala talaga. Tay, ano bang ginagawa mo rito? Papasok na ako. Sandali lang. Kung may sasabihin ka, dito na lang. Magulo kwarto ko. Okay lang. Wala namang ibang tao. Pamilya lang naman tayo dito. Sige, tama na. So, ngayon bigla-bigla kang nagkaroon ng mga gamit na ito nang walang dahilan. At nung isang araw, sinabi mo may itinatago kang pogi. Pinag-isipan ko at sa palagay ko kailangan nating mag-usap ng seryoso. Sige, nakikinig ako. So, alam mo naman, sa lagay ng mga bagay ngayon, ayaw mo namang may mangyaring aksidente, di ba? Masama yun, di ba? Teka, anong ibig mong sabihin? Aksidente? Oh, relax ka lang. Ang ibig sabihin ng tatay mo, kung magkakaroon ka ng sanggol ngayon, hindi namin siya maibibigay ang pinakamagandang buhay. Kaya, seryoso, kailangan mong mag-ingat sa proteksyon. Hahaha, sige, tama na. Kayong mga kabataan, hindi pwedeng puro saya lang ang iniisip. Okay, gets ko na. Mabuti. Basta naiintindihan mo. Paisley, ang nanay mo, ang dami niyang kondom sa kanyang lugar. Kung kailangan mo, edi. Tigil, pakiusap, tigilan mo na. Namamatay na ako sa hiya ngayon. Hindi, tanggalin mo yan. Patay na ako sa hiya. Nakikita mo ba itong safe haven? Oo, ginawa ko. To, dahil sobrang nakakahiya. Ano ba? Anong kinakatakot mo? See? Wala namang ibang tao sa kwartong ito. Tara na. Teka, sandali. Sira na ako. Muntik na talaga akong mabali. Paano ba naman nagkamali ng ganito kalala? Isang matapang na hakbang lang at habang buhay na akong mapapahiya. Sana nga lang talaga ay Makapunta na ako sa ibang planeta. nakikiusap ako sa'yo. O mahal na Haring Zombie, Panginoong Owen. Pakiusap, nakikiusap ako. Kalimutan mo na ang nangyari. Nakikiusap ako. Hindi ako ang hari ng mga zombie. Lalaking, laruan mo lang ako. Nakakailang talaga. Hindi na ako makatingin sa kanila. Mauna na ako. Ah, Sige, umalis ka na. Wala lang talaga yung dating sugat ko. Palagi naman akong nag-iisa, kaya sanay na akong masaktan. Pero sa tingin mo ba talaga? Ganoon ako? Ito ay pagsasamantala sa trahedya para lang sumikat. At hindi ka na nag-iisa ngayon. Nandito pa rin ako, di ba? Asawa mo na ako ngayon. Kung wala ako, magkakawatak-watak ang pamilyang ito. Oy, Hindi, wag talaga. May sugat ka, kaya hindi ka dapat gumawa ng anumang mabigat ngayon.
Nakita mo ba yun? Ang init tingnan ng mga ugat sa braso niya. Oo, nakita ko. Malapad ang balikat, maliit ang baywang. Naiinggit ako kay Paisley. Ang ganda ng boyfriend niya. Oy, Ikaw na sugatan at mahina, dapat humiga ka na lang at magpahinga. Huwag ka nang lumabas dito at maging pabigat sa lahat. Nag-aalala si Paisley dahil sa'yo. Mahiyain si Paisley. Palagi siyang nahihirapang matulog kapag wala siya sa bahay. Noong bata pa siya, umiiyak siya gabi-gabi bago matulog. At ako lagi ang nagpapatulay sa kanya. Pero kapag kasama niya akong natutulog, hindi siya umiiyak. baka ikaw ang problema. Noong maliit pa siya, sinabi pa niyang pakakasalan niya ako paglaki namin. Bakit ikaw ang nauna dahil siya ang palaging lumalaban para sa kanya? Oy, Anong ginagawa mo? Oy, anong ginagawa mo? teka lang. Seryoso ka bang mananakit sa kanya? Hindi ko kasalanan. Siya ang nag-collapse ng mag-isa. Oy, Saan masakit? Anong ginawa mo sa kanya? teka, siya, ako. Isasama kita para magpalit ng bandage. Oh, Oy, Oo nga. Naamoy mo ba? Nitong mga nakaraang araw, parang ang safe haven ay puno ng kawalang malay. Oy, yung sugat mo? Huwag mong sabihing gumaling na. Eh bakit nagpapanggap ka pang nasasaktan? Pinapagulo mo lang ako. Masaya ba yan para sa'yo? naiinggit ako. Anong pinagsasabi mo? Ang lakas ng loob ng Zombie King na pumasok sa safe haven ng mga tao, tumapak mismo sa bitag. Dahil naglakas loob kang pumunta, sisiguraduhin kong hindi ka na makakaalis. Mahal, parang nauubos agad ang mga kondom natin, mali ba ako? Huwag mong sabihin. Okay, perfect. Pagkatapos natin dito ngayon, uuwi na tayo para makilala ang mga magulang ko. Oh, Hoy, Lauren, tulungan kita. Sinasabi ko lang, dapat mong subukang makisama. Sinabi kong palitan mo ang mga libangan mo, pero ginawa mo akong bagong libangan mo, di ba? Paisley. Ang tagal nating di nagkita. Tek, magkakilala na pala kayo dati. Oo, tama. Kung hindi dahil kay Paisley, wala tayo rito ngayon. Ibig kong sabihin, kami ng mga kaibigan ko ay talagang may utang na loob sa'yo. Hindi kailangan ng pasasalamat mo. Siguro ako ang dapat magpasalamat sa hari ng mga zombie na sumusuporta sa'yo.
Ano ba ang pinagsasabi mo? Ano? Mga zombie. Imposible. Mga zombie. Huwag kang magbiro, yan ay si Paisley. Hindi ako nagsisinungaling. Tingnan mo lang ang mukha niya, makikita mo. Kung hindi, bakit ba siya laging nakamask? May sakit ang asawa ko. Bakit niya kailangang tanggalin ang mask niya dahil lang sa sinabi mo? Sige, patutunayan ko sa inyong lahat. Wag. Paano naging zombie yun? Bakit mo siya pinagbibintangan ng ganyan? Sa totoo lang, medyo mapatla lang siya. Paano nangyari yun? Halatang halata, zombie siya. May albinism ang asawa ko. Ikaw, zombie pa rin ang pinipilit mo. Bakit ang lupit mo sa taong may kapansanan? Buti na lang, nag-makeup ako kay Owen ngayon dahil magkikita sila ng mga magulang ko. Nakita ko ng sarili kong mata, siya lang ay. Tama na yan, Miles. Huwag ka nang magpakalalim. Baka naman, gusto mo si Paisley. Kaya di mo matanggap na masaya ang bagong kasal. Kaya gusto mong guluhin? Grabe na talaga itong tao. Ito talagang tao. Seryoso, itong tao. Sobra na talaga. Paano ba naman yung ugali niya? Sobra na talaga siya. Ang sama. Ako. Paisley, ang galing mo talaga. Di ko alam na napakagwapo pala ng asawa mo. Kaya pala di mo ipinakikita. Ang itsura niya talaga. Kung ako sa'yo, uwi rin ako titingnan siya mag-isa. Wow! Ang gwapong asawa ay ipinagmamalaki ng misis. Tatay, nanay, umuwi na ako. Tay, nanay! Ito ang boyfriend ko, si Owen Ramsey. Ramsey? Yung Ramsey Research Lab? Yun ba yon? Anak, kailan mo nahuli ang tagapagmana ng Ramsey Research Lab? Nanay, anong ibig mong sabihin sa nahuli? Ano ka ba? Nung bata ka pa, napakalikot mo. Palagi kang pumapasok sa laboratorio. Para lang guluhin siya ng sadya, di ba? Ngayon, dinala mo na nga siya rito sa bahay. Hindi naman ako nanggugulo. Siya ay napakabuti. Nanay, nakikita mo? Bagay na bagay kami. Tama ang pagkakatagpo namin. Bakit nasa kanya ang kwintas ko? Kaya pala pamilyar ang itsura. Huwag kang lalapit. Tulong! Kaya pala, nandyan ka na pala palagi sa tabi ko. Kaya, bukod pa sa pagiging parte ng pamilya Ramsey, hari rin siya ng mga zombie. Ito. Kukuha muna ako ng gamot sa alta presyon. Hoy, Tay. Hindi lang siya nanakit ng kahit sino. Sa totoo lang, marami na siyang beses na nagligtas sa akin. Pero si Owen ay zombie na. Okay lang yan. Basta ako'y tao pa rin, yun ang mahalaga. Naku, sige na. Sige, basta masaya ang dalawang bata, ayos na yun. Bukod pa riyan, sa buhay, wala nang mas mahalaga pa kaysa maging masaya. Wala nang iba ang talagang mahalaga. Paisley, tandaan mo lang, mag-ingat sa kaligtasan, ha? Baka naman magkaroon kayo ng mga maliliit na zombie baby.
Nanay, nahanap ko na ang name tag ni Owen. Dalhin mo ito bilang alaala. Tigilan mo na ang paghahanap. Ang isang tao na nakarelasyon sa isang zombie. May saysay pa ba kung patay ka na? Miles Harrison, ano na naman ang pinagkakaguluhan mo ngayon? Hindi ba't naayos na natin ang hindi pagkakaunawaan? Si Owen Ramsey ay hindi hari ng mga zombie. Gusto mong malaman kung nasaan si Paisley? Madali lang yan. Patunayan mo kung sino ka talaga. Sa ngayon, si Paisley ay tahimik na parang bangkay. Wala kang maririnig kahit anong tunog mula sa kanya. Kung gusto mong ligtas siya, patunayan mo sa lahat dito. Zombie nga talaga siya. Nakita ninyo yon, di ba? Nakita ninyo yon, di ba? Nasaan siya? Ang dugo niya ay talagang mahalaga. Pahiran mo ang sarili mo para maitago ang iyong amoy at lumayo ang mga zombie. Nasaan na siya? Magkasundo tayo. Ang dugo mo kapalit ng kinaroroonan ni Paisley. Ano sa tingin mo? Huwag kang mag-atubili. Bago mo pa matagpuan si Paisley, baka patay na siya. Magsama kayong magkaluluwa. Bakit ka nakatayo lang diyan? Nasa harap mo na ang magandang bagay. Kunin mo na ang dugo niya. O talaga bang kakampi ang mga zombie? Ang mga tao at mga nilalang na ganyan ay hindi kailanman magkakasundo. Kung hindi sila ang mawawala, tayo ang lahat ang mamamatay. Nasa madilim na silid. Si Paisley. Ano ang ibig mong sabihin, Brady Mitchell? Hindi ba't lagi mo namang gusto si Paisley? Kaya bakit? Tumutulong ka ngayon sa kalaban mo? Kung sino ang gusto ni Paisley, desisyon niya yon. Nandito ako dahil may mga tao, kahit mukhang tao, ay mas masahol pa kaysa sa mga zombie. Ikaw, Miles Harrison, ang dahilan kung bakit mo gustong gusto ang dugo ng hari ng mga zombie ay dahil ikaw ay nakagat na, di ba? Sayang, ang dugo ng hari ng mga zombie ay walang silbi sa mga tao na impeksyon na. ano? Hindi pwede. Ayoko maging zombie. May makakatulong ba sa akin? Tulungan niyo ako. Gruesing. Aray. Akala mo ba ikaw ang hari ng mga zombie at hindi ka takot sa bala? Paisley. Owen Ramsey. Owen Ramsey. Owen, huwag mo akong takutin. Owen Ramsey. Hindi ko sana dapat dinala sa safe haven. Hindi ka sana nagdudusa ng ganito. Owen Ramsey. Owen, bumangon ka. Owen Ramsey. Ang ingay-ingay mo. Muntik na akong mamatay sa takot. Ako kasi, wala akong ideya kung paano ka ililigtas. Ikaw, nabuhay ang siyang pag-asa ko. Owen Ramsey, tara na. Umalis na tayo sa safe haven. Umuwi na tayo. Kahit saan tayo pumunta, kasama mo ako.
Paisley, hindi ka na babalik, di ba? Hindi na ako babalik. Sa ngayon, hindi ako tinatanggap ng mga tao. Kaya, bahala na. Sa puntong ito, wala na akong rehistro bilang tao. At wala rin ako sa anumang listahan ng zombie. Talagang wala na ako sa sistema ngayon. Si Lauren ay nag-uwi ng dugo ni Owen Ramsey. Ang laboratorio ay gumamit ng kanyang dugo at gumawa ng serum. Maaari itong magpagaling ng virus ng zombie. Ayaw ko nun. Alam kong makasarili ako. Hindi ko lang matanggap ang ideya na siya ay ituturing na parang eksperimento sa laboratorio. Ayaw ko rin siyang masaktan. At ayaw ko lang na kahit sino ang kumuha ng kahit isang patak pa ng kanyang dugo. Anong ginagawa mo? Tao ka, may mga magulang ka, may mga kaibigan ka. Hindi ka nagpapalaboy-laboy sa labas na walang pupuntahan. Maging totoo tayo. Gusto mo lang akong iwan at maging tipikal na gago, di ba? Ang gusto mo ay mamuhay sa sikat ng araw, magkaroon ng normal at magandang buhay. Ngunit ang gusto ko lang ay makasama. Ikaw. Matagumpay na nagawa ng Ramsey Research Lab, ang serum, ang zombie virus, ay ganap ng natalo. Simula ngayon, maaari na tayong mabuhay. Sa ilalim ng araw muli, maaari nang hagkan ng mga ina ang kanilang mga anak nang hindi na nag-aalala tungkol sa mga mutasayon. Ang mga magkasintahan ay maaari nang, sa paglubog ng araw, magyakapan habang sila'y nahihimbing. Ang apat na panahong ninakaw sa atin, sa wakas ay babalik na sa mundo. May chismis na ang pangunahing datos para sa serum ay nanggaling sa iyong mutasayon gene. Totoo ba yon? Sinasabing si G. Ramsey ang nanguna na sa kumpanya. Ano ang iyong mga plano sa hinaharap? G. Ramsey, bakit naman? Bilang hari ng mga zombie, napili mong iligtas ang sangkatauhan upang iligtas ang mundo. Hindi ako ganoon kawalang pag-iimbot. Ang mundong ito ay hindi ako ang nagligtas. Isang maliit na batang babae na nakapink na damit. Ang nagligtas sa ating lahat, 10 taon na ang nakalilipas. Mahal? Giliw. Nandito ka na. Oo, nandito na ako. Oy, Oh. oy! Giliw! Nangako ka na hindi mo ako pipigilan sa pagkain ng chichirya. Dahil ngayon, legal na sa akin. Hindi naman sa hindi ka pwedeng magmerienda. Minsan sa 1 linggo mula ngayon. Talaga? Kasama na rin ba ang pansit canton? Oh, kahit yung may kinsey flavor. Ibigay mo sa akin. Lahat, tingnan ninyo ang pisara, ang solusyon sa problemang ito. Tinalakay natin ito noong nakaraang klase. Sino ang gustong sumubok? Halika rito at sagutin mo. Ako, Paisley. Pumasok na ang mga zombie. Paisley. Mukhang mas kawili-wili pa ang mga panaginip mo kaysa sa klase ko. Bakit hindi ka na lang pumunta rito at sabihin sa lahat?
Alin ang mas nakakatakot, ang mga zombie, o ang bumagsak sa pinal na pagsusulit? Sige, tapos na ang klase. Kung babagsak kayo sa pinal, huwag na kayong mag-isip pang makiusap sa akin. Tapos na ang klase. Tara na. Halika na. Panaginip lang pala. Ang pagwawakas ng mundo at mga zombie panaginip lang lahat iyon. Anong klaseng panaginip ba iyon? May mga zombie at lahat. Nasaan na ba ang boyfriend mong si Owen Ramsey? Sa panaginip mo? Zombie ba siya o tao? Minsan, napanood ko ang isang napakatinding pelikula. Tungkol ito sa isang lalaki na hindi sumuko sa kanyang aso kahit na ito ay naging isang zombie. Araw-araw, nilalaro niya ang paboritong maliit na laro nito. At sa huli, nagawang pukawin ang pagkatao ng aso. Kaya kung si Owen Ramsey ay naging zombie, dapat araw-araw mong laruin ang paborito niyang laro. Kasama siya. Baka sa huli, magawa mo talagang pukawin ang kanyang panig na tao. Kung zombie na siya at ganoon ang itsura niya, sinong gugustuhing matulog kasama niya? Paisley. Bakit ka nakatulala? Kung hindi ka magmamadali sa cafeteria, wala nang matitirang sweet and sour ribs ang paborito mo. Hindi pula ang mga mata niya. Walang pangil. Buhay siya. Malayo sa pagiging patay. Oh, salamat sa Diyos, babe. Sa wakas, hindi mo na ako kakainin. Hindi kita kakainin? Wala akong pinapangakong ganoon.